Sige, dumiretso na tayo sa punto. Kung gusto mong makita ka ng isang babae hindi lang bilang isang lalaki, kundi bilang isang tunay na predator, isang alpha male na hindi niya makakalimutan, makinig kang mabuti. Sasabihin ko sa iyo ang tatlong parirala na makakaakit sa mga babae. Oo, tatlong maikling parirala lang. At mababali mo ang kanyang kamalayan sa paraang magsisimula siyang mag-isip tungkol sa iyo kahit ayaw niya. Ang mga pariralang ito ay hindi lamang mga salita. Ang mga ito ay sikolohiya, manipulasyon, isang banayad na laro ng kanyang mga emosyon. Sinasalakay mo ang kanyang isipan, pinapagana mo ang mga mekanismo sa loob niya na itinanim ng kalikasan, libu-libong taon na ang nakalilipas. At alam mo kung ano ang nakakaintriga? Gumagana ito sa sinumang babae, bata man o matanda, kumpiyansa o sanay na panatilihing malayo ang mga lalaki. Ngunit bago ko ibunyag ang mga pariralang ito sa iyo, hayaan mo akong bigyan ka ng babala. Gamitin mo ang mga ito ng may karunungan. Dapat kang maging handa sa mga kahihinatnan dahil pagkatapos nito, hindi ka na magkakaroon ng kapayapaan mula sa mga babae. Handa ka na ba? Kung gayon, umpisahan na natin. Ang unang parirala ay, hindi ako katulad ng iba. Sa tingin mo ba hindi napapansin ng mga babae na halos pareho ang kilos ng karamihan sa mga lalaki? Tinitiyak ko sa iyo, nararamdaman nila ito araw-araw. Natatanggap nila ang parehong mga mensahe, naririnig ang parehong mga papuri, at pinapangakuan ng parehong mga bagay. Alam na nila kung paano kikilos ang isang tipikal na lalaki. At pagkatapos ay sasabihin mo, hindi ako katulad ng iba. Boom! Sumasabog ang kanyang isipan. Agad siyang magsisimulang mag-isip. Ano ang espesyal sa kanya? Paano siya naiiba? Nag-aalab ang kanyang pagkamausisa at ngayon sinusubukan kanyang tuklasin. Gustong maunawaan kung ano ang nagpapabukod tangi sa iyo. Ngunit narito ang isang mahalagang punto. Dapat mong suportahan ang iyong mga salita. Talagang hindi ka dapat maging katulad ng iba. Magtiwala ka sa iyong sarili. Huwag mahulog sa kanyang mga manipulasyon. Huwag patunayan ang anumang bagay. Kumilos. Lamang na parang dapat niyang paghirapan ang iyong atensyon. Dapat maramdaman ng isang babae ang iyong pagiging kakaiba hindi lamang sa mga salita, kundi pati na rin sa mga gawa. Hindi ka kumikilos tulad ng isang tipikal na mabait na lalaki na sumusubok na magustuhan. Hindi, pinapanatili mo ang iyong distansya, nilalaro mo ang laro sa iyong mga tuntunin. Kung sinabi niyang gusto niya ang isang lalaking may sense of humor, huwag kang magbiro ka agad. Sa halip, sabihin mo. Ngunit hindi naman ang pagpapatawa ang pinakamahalagang bagay sa isang lalaki. Magsisimula siyang magtaka kung bakit hindi ka nahuhulog sa kanyang mga inaasahan, kung bakit ka naiiba. Subukan mo lang sa susunod na magsimulang magkwento ang isang babae tungkol sa kanyang mga ex. Ngumiti ka lang at sabihing, alam mo, hindi ako katulad ng iba, at wala ng iba. Hayaan mo siyang magtanong, hayaan mo siyang subukang tuklasin ka. Pagkatapos, ay panoorin mo ang kanyang reaksyon. Kung susubukan kanyang tanungin ng mga nakakapukaw na tanong, kaibigan ko, nasa tamang landas ka. Gusto niyang maunawaan kung talagang iba ka o nagsasabi lang ng mga karaniwang parirala. Ang pangalawang parirala ay, hindi ka mababagot sa akin. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang parirala na maaari mong sabihin sa isang babae. Alam mo ba kung bakit? Dahil lahat sila ay natatakot sa pagkabagot. Natatakot silang mapunta sa isang lalaking nakaupo lang sa sopa at hindi sila kayang sorpresahin na ginagawang routine ang kanilang buhay. Gumawa ka ng hakbang sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi na sa iyo, hindi siya mababagot. Ipinapahiwatig mo na ikaw ay isang taong maaaring magpakita sa kanya ng emosyon at ipakilala siya sa isang bagong mundo ng mga hindi pangkaraniwang karanasan. At ngayon, iniisip na niya kung paano kayong dalawa ay magsasama sa isang pakikipagsapalaran, kung paano niya hindi alam kung ano ang aasahan sa iyo sa susunod na sandali. Iyan ang intrigue. Nakakapanabik ito sa kanila. Mahalagang sabihin ito bilang isang pagpapatunay kaysa sa isang pangako, tulad ng isang itinatag na katotohanan ng walang kinakailangang paliwanag. Hayaan mong punan ng kanyang isipan ang larawan mismo. Narito ang isang simpleng halimbawa. Kung sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang gagawin sa katapusan ng linggo, tumugon ka ng, well,
Sa akin tiyak na hindi ka mababagot at magdagdag ng isang bahagyang ngisi bago tumahimik. Magsisimula siyang mag-isip para sa sarili niya at pagkatapos ay magtatanong, bakit mo nasabi iyan? Doon na magsisimula ang iyong pagkakataon na hilahin siya sa laro. Huwag lang sumobra. Hindi ka dapat magmukhang payaso na sinusubukang libangin siya. Sa halip, maging misteryoso ngunit kalmado. At ang pangatlong parirala, hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Ang pariralang ito ay apoy lang. Tumutusok ito sa kanyang kamalayan sa antas ng instinct. Hindi mo sinasabing cool ka o nagmamayabang. Sa halip, nag-iiwan ka ng isang misteryo. Pinupukaw ng pariralang ito ang kanyang imahinasyon. Gustong-gusto ng mga babae ang mga misteryosong lalaki, yaong hindi mababasa sa unang tingin. Ayaw nila ng mga predictable na lalaki. Gusto nilang makaramdam ng mga emosyong puno ng intrigue at kawalan ng katiyakan. Paano at kailan mo ito dapat gamitin? Narito ang isang halimbawa. Kung tatanungin ka niya, palagi kang mukhang tiwala sa sarili, tumugon ka ng, hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Manatiling kalmado at relax. O subukan ang isa pang bersyon, kung tatanungin ka niya, sa tingin mo ba magagawa mong sorpresahin ako? Tumugon ka ng, hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin at muling tumigil. Hayaan mong makaramdam siya ng bahagyang tensyon habang ang kanyang isipan ay nagsisimulang maghanap ng kahulugan sa iyong mga salita. Lumilikha ito ng epekto ng pag-asam. Ngayon, isipin mong ginagamit mo ang pariralang ito sa pinaka-hindi inaasahang sandali, tulad ng kapag nakaupo kayo sa isang cafe at nagkukwento siya sa iyo. Bigla mo siyang tingnan at sabihin ng walang anumang konteksto, hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Sa kanyang isipan, agad nasisiklab ang pagkamausisa. Ano ang ibig niyang sabihin? Paano ko malalaman? Doon nakasalalay ang esensya. Ang pariralang ito ay hindi lamang mga salita. Pinupukaw nito ang kanyang imahinasyon. Nabubuhay ang mga babae para sa mga emosyon. Ang iyong gawain ay bigyan sila ng mismong mga emosyong iyon. At kaibigan ko, ang mga pariralang ito ay hindi lamang mga salita. Ang mga ito ay mga psychological weapon. Mga kawit na paulit-ulit na kinakagat ng mga babae. Pinupukaw nito ang kanilang mga emosyon, interes, at pagnanais na tuklasin ka. Ngunit tandaan ang mahalagang puntong ito. Ang mga pariralang ito ay mga kasangkapan. Kung hindi ka kumikilos ng may kumpiyansa, kung labis kang umaasa sa pag-apruba ng babae, o labis na nagsisikap na palugdan sila sa lahat ng bagay, hindi ka maililigtas ng anumang parirala. Pagkatapos ay magsusulat ka ng mga komento na nagsasabing, ang lahat ng ito ay walang katuturan at hindi gumagana dahil lamang sa mahina ka. Kailangan mong maging isang taong nagtatakda ng sarili niyang mga patakaran, isang taong hindi nagdadahilan, kundi nagbibigay sa kanya ng mga emosyon habang nananatiling kontrolado ang laro sa iyong mga tuntunin. Ang buong punto ng mga pariralang ito ay lumikha ng intrigue upang panatilihin siyang palaging alisto, bigyan siya ng mga dahilan upang isipin ka ng paulit-ulit. At huwag kalimutan na ang kumpiyansa ay hindi lamang isang pose. Ito ay isang estado ng pagkatao. Ito ay isang panloob na kondisyon kung saan dapat mong maramdaman na ikaw ang master ng sitwasyon, kahit na sa unang tingin ay tila siya ang kumokontrol sa laro. Sa katotohanan, siya ang lumilikha ng mga patakaran, siya ang kumokontrol sa proseso. At tandaan, ang diberbal na komunikasyon. Ang mga pariralang ito ay mas malakas kung maiparating ng tama sa pamamagitan ng tono, tingin, at postura. Kung, habang sinasabi mong, hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin, ay kinakabahan ka o hindi mapakali, o kinakagat mo ang iyong mga kuko at hindi mo mapigilan ang mga pagtigil, ang epekto ay magiging kabaligtaran. Ngunit kung sasabihin mo ito ng kalmado at may kumpiyansa, magsisimula siyang mag-isip ng mga posibilidad mismo. At iyan, kaibigan ko, ang mismong kailangan natin. Subukang gamitin ang mga pariralang ito at mag-iwan ng mga komento kung alin ang gumana sa iyong babae. Marahil ay mayroon ka ng mga katulad na halimbawa. Siguraduhing ibahagi ang iyong mga karanasan. At kung gusto mo ng higit pang mga tip na tulad nito, mag-subscribe sa channel at bigyan ito ng thumbs up. Marami pang mas maiinit na nilalaman ang darating. Magkita tayo sa susunod na video.